Bored din ba kayo sa buhay? Samahan nyo na lang ako mag-inspect ng bahay. Kesa naman patuloy kayo sa bahay ay nakalupaypay. Dito sa Australia, bago ka makarenta, kailangan mag-inspect ka. Buti pa relationship nyo umuubra ng LDR dito, kailangan pumunta ng physical. At kita nyo naman, sa dami ng gate, you will feel secure. Daig pa ang relationship nyo hanggang ngayon ikaw ay insecure. Huy, tigil-tigilan na kasi ang paglalike sa post ng ibang babae. Pwede bang makontento ka na pare? Ito namang si Mari, mag-i-inspect pa lang kami pero may dala ng bagahe. Sa inspection pala, marami kayo. At isa lang mapipili sa inyo sa bandang dulo. Hindi ko alam kung anong selection criteria nila. Pero feeling sa criteria ng job applicant sa Pilipinas ay wala nang hihigit pa. Hindi pong entry level ang ina-applyan mo. Pero with 10 years of experience na hanap sa'yo, aba, tapos ang pasweldo sa'yo, kulang pang pambayad ng bills mo. Hulo, binuksan na nga ni madam ang pintuan. At in fairness, ang susi, parang kabet na ang tindi ng kapit. Ay, ibang lalaki naman, bakit ang napili mo pa si Mang Roman? At kagaya ng nanay kong pag may bisita, dapat wala kang kalat na makita. Ayaw pa kasing ipaalam ang katotohanan na mga dugyot ang tao sa tahanan. Charot. Pero ang weird dun, kami lang ba, yung kahit anong tangkang linis sa bahay, mukha pa maduming tingnan. Uy, may pakama. Sa laki at ganda, parang gusto ko na mag-asawa. So, ito na ang kabuuan niya. Huwag na kayo mag-expect pa ng iba. At in fairness sa carpet, malinis at mabango. Daig pa yung carpet sa opisina nyo. Natalbugan pa ang amoy ng paa ni Aling Marta. Charot! Nasabi ko ba na ang unit na to ay 340 AUD per week ang renta? At in fairness, ang kortina pang maharlika, ito yung klase ng kortina. Ito yung kortina na bawal iregalo sa iyong ina, na ang gamit ay kamay sa paglalabada. Kung baka imbis na matuwa sa'yo, ay maihambalos pa sa'yo. Nako! Pero kung ang nanay nyo naman ay simpleng abusado, baka manghingi na lang ng pambili ng washing nyo. At ito, nagulat ako na yung kalan at sink ay nakatago sa cabinet. Aba, bagay na bagay ito sa kagaya ko na umaabot ng 3 linggo ang plato sa lababo. Yung pwede mo itago na ikaw ay isang dugyot na tao. Pero dito ako sa Rod, pinaka nagtataka. Kailangan na ba dito ng kortina? I deserve an explanation. I need an acceptable reason. Bakit may ganyan? Charot, baka naman sampayan ng mga nalabang basahan. At tinignan ko na din ang kanilang kalan at induction cooker. Tama ba ang sinabi ko? O mali na naman ako? Lagi na lang ako mali. Tumako naman tayo sa kanilang exhaust. Okay naman, may konting mancha lang. Totoo lang, sa mga kagaya ko, lutuan ang pinakahuling concern ko. Panay ako bili ng ingredients na lulutuan ko. Pero ang ending, mag-order lang din ako sa DoorDash o kaya Uber Eats. Nadodoble pa ang gastos ko. At ito, sa kabila naman, ay may nakita pa din ako na isang cabinet. Ano kaya ang laman nito? Okay, storage area lang pala. Hindi ako masyadong interesado dyan. Dito ako pinaka-interesado sa banyo na meron dito. Yung style ng banyo nila ay medyo may pagkaluma. Yung tipo mapapaisip ka pag pumasok ka kung may kasama ka na bang iba. Surprise! Andyan na siya. Natakot talaga ako, kala ko may dudungaw sa bawal. Buti na lang wala naman. Madumi lang tingnan talaga kasi hindi pa nalilinis yan. Talaga ang vibes sa banyo na to. Yung pumasok kang nag-iisa pero lalabas kang may kasama. Ito na ang kabuuan ng shower area. Yung feeling mo parang ikaw ay nasa selda. Charot lang. Dito ang may hot shower. Kasi sa Pilipinas hindi natin kailangan ng hot shower dahil kahit habang naliligo ka sa sobrang init, pawis ka hanggang singit. Uy, totoo yun. Nasa Pilipinas ako. Tumatagaktak ang pawis ko habang naliligo ako. At kung sa Pilipinas hindi ko kayang hindi maligo ng isang araw, dito hindi ako naliligo ng 5 araw. Malamig kasi, it's not my fault. Mahina talaga ako sa lamig. At kung sasabihin nyo sa akin na kaya nga may hot shower eh. Okay, fine. I admit, it's not you, it's me. At hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. May isa pa tayong pupuntahan. Nilakad ko ng mga 10 minutes mula sa aking pinanggalingan. At nagulat ako pagdating ko, same agent din ang magtutour sa amin. Sayang, sana pala nakisakay ako sa kotse niya. Ang problema na lang kung papasakayin ba niya. Nag-expect ako ng elevator sa loob ng building. Pero nung makita kong wala, gusto ko na lang mag-walling. Inakyat nga namin ng hagdan na feeling ko'y walang hangganan. Taas nga ng hagdan dito, tiyak mapapareklamo ang nirarayuma mong tito. Bagay na bagay itong lugar na to sa mga taong gustong mag-ehersisyo. Nagkataon lang na hindi yung kagaya ko. Akala ko nga tapos na siya ba, umikot pa siya. Feeling ko yung kinain ko ng agahan, na-burn ko na sa pag-akyat ng hagdan. Kung alam ko lang na ganito, sana sa coffee shop na lang ako dumiretso. Hindi sana nabusog pa ako. Salamat naman at nakarating na sa paroroonan kasi kung magtatagal pa, ako'y maiiyak na talaga. Pagpasok ko aking nakita, isang kwartong maaliwala sa mata. Actually, na-amaze nga ako. Parang feel kong tumira dito. Malaki at maganda. Wala akong masabing pangit sa kanya. Yung tipong papasa sa panlasa ni Tita Marta na nag-aasang donya kahit wala namang pera. Nasa 3rd floor nga pala to, 360 AUD per week ang presyo. May isa akong naalalang disadvantage niya. Pag ikaw ay isa sa mga chismosa at dito ka tumira, baka mahirapan ka na makahanap ng balita kahit kaano pa katalas ang iyong antena. Natuwa din pala ako na bukod sa malaki ang bintana ay may screen pa. Kahit pwede mong buksan, kaya lang mag-ingat ka baka makita mo si Spider-Man. Charot! Kasi diba sa Australia marami daw malalaking gagamba. Pero so far, wala pa ako nakikita. At kung napapansin nyo nga, tahimik ang kapaligiran. Kahit pwede to sa mga taong gustong iwan ang kanilang kapitbahay na walang humpay sa pagkanta sa video okay kat alas 12 na ng gabi. Yung feel na feel ang kanyang pagkanta kahit ang boses niya parang pinitpit na lata.
Agoy. Hindi naman sanayis ka sa pagkanta niya, pero sana naman marunong siya mag-imbita. Dahil minsang napatungaw ka, nakita mo may spaghetti pa. Sana man lang, di ba, may panuhol ang pang-aabala niya. Sa patuloy niyang pagkanta. Kahit sa totoo lang, ang boses niya ay pinagkaitan ng ganda. Surot lang, inggit lang talaga ako kasi kayang-kaya niyang bumirit. Samantalang ako, kahit pinakamababang tono, hindi ko masungkit. Natuwa pala ako kasi ang dami niyang storage, ang dami niyang pwedeng pagtaguan. At ang CR niya, in fairness, modern ang style. Hindi kagaya dun sa isa nating nakita na parang lagi kang may kasama sa tuwina. Kung kanina ay may bahid ng takot sa bawat pagpasok. Kahit hindi mo magawang magtagal na maupo sa trono. Pero dito, kayang-kaya mo magtagal sa banyo. Kahit sabay mo pa ng pagkanta na kahit wala ka sa tono. Yung wala ka namang feel na kakaiba unless may ginagawa ka ng iba. Charot! Ano yan? May shampoo pang iniwan ang dating naninirahan. At ngayon lang din ako nakita ng shower na may butas. Nakita niyo ba yun? Uy, na-curious tuloy ako. Anong purpose ng butas? Comment down below kung alam niyo. O sadyang kamanghalang talaga ako. Tingnan ko nga bawat drawers kung may sira. Hindi naman sa may trust issue ko, pero mahirap lang talaga magtiwala. Hindi po akala mo walang sira. Ayun pala, hindi mo lang nakita. Dumako naman tayo sa kanilang kusina at sabay-sabay tayong mamangha. May nakita nga akong 2 baso at parang ayoko nang tumira dito. Kasi feeling ko na-discriminate ang mga single na kagaya ko. Kailangan isang baso lang. Bakit kayo nagpapakita sa akin 2? Charot. At ito nga, ang ganda ng mga cabinet niya. Modern na modern ng style. Tapos alam mo yung feeling mo mabilis lang linisin. Sabagay kahit na mga linis at ganda. Kung kagaya ko naman ng titira, wala rin kwenta. Pero in fairness, nakaka-inspire magluto dito. Parang feeling mo pwede ka na mag-practice sa pag-aasawa mo. Para pag sanay ka na magluto, edi asawa na lang hanapin mo. Pero sabi nga ng aking kakilala, ayaw daw niya mag-asawa kasi busy daw siya sa buhay niya. Maniwala ako sa kanya. Sadyang wala lang nagkakagusto sa kanya. Kunyari pang single by choice, sadyang no choice. Charot! May mga utensils pa lang naiwan at saka towel. Hindi ko alam kung kukunin pa ng dating may-ari o sadyang iniwan niya na at wala nang balak balikan pa. Uy, ang kamangha. First time maka-experience ng ganitong klaseng cabinet door. O, tingnan niya naman, ganito yung pagbukas niya. Social, di ba? Ako, pag dito ako tumira, baka ma-inspire ako magluto, mag-bake. Kaya nakakatakot kasi baka masyado na ako maging talented. Wow, taas ng tingin sa sarili. Yeah, if I could live 1 year in another woman's shoes, I would definitely choose myself. Why? Because I'm so perfect. Tsaka perfect. Ang babaeng hindi naman kayang maligo araw-araw.